So sa pamamagitan po ng sulat po yan na pinadala kay Committee Overall Chairperson Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, ayon po sa abogadong si Attorney Delgra, natanggap niya ang imbitasyon para kay Duterte noong November 2nd, November 2. Mas pinilian niya ni Duterte na wag nang humarap sa pagdinig dun sa mababang kapulungan dahil duda ito sa integridad ng Quadcom. At dahil humarap na rin naman siya sa Senado, na pareho rin naman umanong iniimbestigahan, maaring ipadala na lang anya sa Quadcom yung transcript nung pinag-usapan ng pagdinig ng Senado noong October 28. Tinukoy rin ni Delgra ang posisyon ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. at ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez na dapat papanagutin si Duterte para sa krimen ng pagpatay sa ilalim ng Republic Act No. 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Giniit pa niya ang dalawang mambabatas na malinaw ang mga katotohanan kaugnay ng kaso. Ayon kay Delgra, kung ganito ang kanilang paniniwala, ang mas mainam na aksyon ay ang pagsasampa na lang. No, magsampa na lang kayo ng kasong kriminal laban kay dating Pangulong Duterte sa Department of Justice para ma-resolve ito. Ang issue kung meron nga bang probable cause o wala. Pinuna rin ni Attorney Delgra yung pamamwersa ng Quadcom sa mga resource person na umamin sa mga bagay na wala naman silang sapat na kaalaman at yung pamimilit sa kanila na magsabi ng mga bagay na hindi naman talaga totoo. Samantala, bumuo na po ang Department of Justice ng isang task force na mag-iimbestiga at bubuo, case build-up, no? Bubuo po ng mga kaso kaugnay ng extrajudicial killings na nangyari umano noong panahon po ng war and drugs ng Duterte administration. Inilabas naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ang Department Order No. 778 noong November 4 para itatag nga po itong task force sa ilalim ng Office of the Secretary Prosecution Staff at pamumunuan ng task force ng isang Senior Assistant State Prosecutor at ng isang Regional Prosecutor. Sasamahan pa ito ng 9 na miyembro po ng mga prosecutors mula sa National Prosecution Service. Inatasan ng task force na makipag-ugnayan sa House Quad Committee at sa Senate Blue Ribbon Subcommittee sa kanilang investigasyon sa drug war. Maaari ring humingi ng suporta ang task force mula sa National Bureau of Investigation ng NBI. Bigyan ni Remulla ang task force ng 2 buwan para magsumiti po ng report. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.